Mga kapatid na merong sikat na, at alam ko, alam ng lahat na merong sikat na TV series, which is yung isa sa mga pinaka watch and minamahal ng mga tao, which is yung Game of Thrones. Actually, siya ay number one sa fantasy series na most watched na TV series. At sa TV series na iyon, merong character na ng isang savior. At ang savior na ito ay once din na namatay at nag-resurrect. At ang pangalan niya ay si Jon Snow. Sa mga hindi pa nakakapanood, spoiler alert, mamamatay siya at magre-resurrect siya. At dun sa kanyang resurrection, ay hindi katulad sa passage natin ngayong umaga. Pagkat yung resurrection ni Jon Snow sa kanyang muling pagkabuhay, kahit siya ay tagapagligtas ng land ng Westeros, ang salvation na pwede niyang i-offer ay hindi pa rin definite. Depende yun sa kanyang mga pipiliing desisyon, sa course ng kanyang paglalakbay at pakikipagdigma. Gayon din yung kanyang kingship, dahil siya ay savior, ay hindi pa rin certain. Depende yun sa mga political figure doon sa may castle ng Westeros. At gayon din, sa kanyang muling pagkabuhay, vulnerable pa rin yung kanyang katawan sa pain at gayon din sa corruption at even pwede siyang mamatay muli. Hindi siya immortal. At ito ay opposite na opposite sa katotohanan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, napatunayan doon na siya na ang kanyang pagbibigay ng buhay para sa kasalanan at kapatawaran, ibig sabihin salvation ng lahat ng hinirang ng Diyos para sa kaligtasan ay may definite salvation. At yung kanyang kingship ay certain. Makikita natin sa Philippians chapter 2 verse 5 to 11 na ang kanyang pagiging hari ay tunay at ibinigay sa kanya ng kanyang ama. At iyon yung great na discrepancy ng mga told story, mga novel na naisulat kumpara sa katotohanan ng buhay at kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. At para mas maunawaan natin, basahin natin yung ating passage sa umagang ito. At ang sabi dito sa John chapter 20 verse 1 to 10, sabi ng scripture, "Now on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, 'They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him.' So Peter went out with the other disciple, and they were going toward the tomb. Both of them were running together. But the other disciple outran Peter and reached the tomb first. And stooping to look in, he saw the linen cloth lying there, but he did not go in. Then Simon Peter came in, following him, and went into the tomb. He saw the linen cloth lying there, and the cloth and the face cloth which had been on Jesus' head, not lying with the linen cloth, but folded up in the place by itself. Then the other disciple who had reached the tomb first also went in, and he saw and believed. For as yet they did not understand the scripture that he must rise from the dead. Then the disciples went back to their home."
Let us pray. Panginoon, aming Ama, ikay mabuti at ikay nakila. Tunay na ah, ang iyong biyaya at ang iyong grasya ay mayaman sa amin. Maraming salamat sa iyong kamatayan at muling pagkabuhay na nagbigay sa amin ng salvation at eternal life. We pray, Panginoon, na ang iyong muling pagkabuhay which is connected sa aming life ngayon ay magkaroon ng reality sa amin as we abide in your gospel who continually proclaims the truth of your resurrection at nawa Panginoon as we ponder upon the glorious resurrection of Christ, we also ponder upon His holiness and righteousness that we have because of Him. Thank you, O Lord, sa iyong biyaya na ito. Dalangin namin sa banal na Espiritu na ma-magnify ang katotohanan ng resurrection ni Kristo at gayon din, Panginoon, pahalagahan namin yung mensahe ng Ebanghelyo na palagi naming natatamasa sa Scripture and also to the preaching of your word every Lord's Day. May your name be glorified in our midst this morning. Magbigay ka, Panginoon, magdala, Panginoon, ng iyong mensahe ng kaligtasan sa umagang ito at pagtitibay ng aming pananampalataya. Ang aming dalangin ay sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Nabasa natin yung ating passage ngayong umaga. Alam nyo mga kapatid, napakaraming kwento about, napakaraming novel about good story. At some of them are sad, yung ending. Yung iba naman malungkot. Yung iba naman ay tinatawag na comedy. Pero dati pala, yung tawag sa comedy, hindi pala siya yung katulad ng pagkakaunawa natin sa comedy ngayon na nakakatawa lang, na panay jokes, panay slapstick. Ang comedy pala dati, pagka sinabi na ang story ay comedy, ito ay may halo ng maayos, ang storyline niya ay maayos sa umpisa, magkakaroon ng tragic at magkakaroon ng happy ending. So pagka sinabi mo ang novel is comedy, before, ang pagkakaunawa nila ay ganon yung storyline. At pwede nating masabi na yung storyline o yung testimony ng mga apostle about Jesus Christ's life, death, and resurrection is is a story na merong happy ending like doon sa pagkaka-define sa comedy. Dahil merong ending na maganda, hindi lamang natapos sa kamatayan ni Kristo at pagkalungkot ng kanyang mga disciple. At alam nyo ba na si Apostle John ay ginawang napakadiin yung resurrection ni Kristo dahil napakahirap patunayan na ang isang patay muling bumangon at muling nabuhay. Kaya naman yung kanyang detail sa kanyang paglalahad ay makikita natin na napakainam at napakadiin. At kung titignan natin, sa ibang gospel, hindi binanggit yung mga detail na meron dito, katulad ng race ni tinatawag nilang race o karera ni Peter at ni John. At sa ibang gospel, hindi sinabing si Mary Magdalene yung nag-report sa mga disciple na nawawala yung katawan ni Kristo. Ngunit kay John, very detailed yung kanyang ginawa upang masabi natin na yung kanyang testimony about resurrection of Christ is tunay at totoo. Makikita natin dyan, mga kapatid, yung sinasabing race ni Peter at ni John. At ngunit kung titignan mo, hindi ugali ng disciple whom Jesus loved yung pagiging boastful and pagiging
prideful. At ang katotohanan niya dyan, inalalayan niya si Peter dito at ipinakita niya yung kabutihan ng Diyos sa buhay ni Peter. Kung titignan natin yan, totoong race yan, marahil maisip nating race yan, pero ang katotohanan niyan, mga kapatid, pinapakita ni John na mas matanda kasi si Peter kaysa sa kanya. So, ibig sabihin, yung strength ng youth and stamina ng youth ay na kay John. So, kaya siya nauna. At yung other commentator naman nitong gospel na ito, sinasabi naman na si John ay mas well-known dun sa lugar ng tomb dahil nga na-witness niya yung crucifixion of Christ while si Peter ay tumakbo at hindi nakita yung crucifixion of Christ. So, ang pinapakita lang dito ni Peter, mga kapatid, yung katotohanan na dahil ako ay witness, alam ko yung lugar, at dahil ako ay mas bata, mas nauna ako. So, yung details ng sinasabi niya rito, kaya niya ibinibigay yung mga detalye na iyon para makita natin yung katotohanan na detalyado rin niyang ipinakita na wala talaga si Kristo, wala yung body ni Kristo doon sa tomb kung saan siya inilibing. And even si Mary, ipinakita niya dyan na si Mary yung nag-report sa kanila. Sa ibang gospel, hindi may sa synoptics may mga hindi nagsabi na si Mary Magdalene yung nag-report ng pagkakawala ni Kristo doon sa tomb. Ngunit yung pinaka-mensahe kung bakit meron tayong preaching ngayon ng resurrection ni Christ ay merong dalawang importanteng bagay. At yan yung kanyang muling pagkabuhay at gayon din yung uri ng ang una ay uri ng kanyang muling pagkabuhay at yung pangalawa ay yung araw na kung saan siya nagkaroon ng muling pagkabuhay. Kung babalikan natin kanina, mga kapatid, yung example ni Jon Snow, ito ay ibang-iba doon sa pagkabuhay ni Kristo. At yung pagkabuhay ni Kristo ay perpekto at gayon din glorious, hindi katulad ng kay Jon Snow na bumalik lang ulit doon sa kanyang estado. At sa account ng Gospel of John, meron John na nag-resurrect but still yung nature at state ng kanyang katawan ay same pa rin. At yan yung napag-aralan natin sa John chapter 11, yung resurrection of Lazarus, where Jesus Christ said, I am the resurrection and the life. At dito, sa chapter 20, verse 1 to 10, ipinakita ni Kristo na tunay na siya yung resurrection at siya yung life. Kaya naman, dito, sa pagkakabuhay ni Kristo, kung titignan natin, hindi na same yung state ng kanyang katawan at hindi na same yung state ng kanyang katawan, makikita natin na siya ay new creation. So, saan natin makikita na new creation yung kanyang katawan? Balikan natin yung chapter 11. Nung nag-resurrect si Lazarus, ano yung nakita natin at pinaka-obvious na makikita natin kay Lazarus? He is bound ng linen cloth. But si Kristo, nung siya ay nag-resurrect, yung kanyang katawan is not bound by the linen cloth. At kaya itong tumagos sa mga material na bagay. At iyan ay isa sa mga state ng glorious body ni Christ at our future body in Christ. Yan yung mariin na tinetestify ni John sa atin. At yan din yung mariin na tinetestify ng Diyos sa buhay, kamatayan ni Kristo. At nakakatuwang isipin, mga kapatid, na nangyari ito sa araw ng linggo. At kung titignan natin yung verse 1, verse 19 at verse 26, binibigyan diin ni Apostle John na itong testimony ng resurrection ni Kristo ay nangyari
ng Sunday morning. Kaya meron din inauguration ng New Sabbath. Kaya ang message natin ngayong umaga, mga kapatid, ay the resurrection of Jesus Christ inaugurates new creation, and also the resurrection of Jesus Christ inaugurates new Sabbath. Dati ang Sabbath, sineselebrate ng Saturday. Ngayon, ang Christian Sabbath is sineselebrate the day Jesus Christ was resurrected from the dead. Dati, kaisipan lamang natin about resurrection ay magkaroon ng immortality, katulad siguro ng mga nanood ng Flame of Recca. Ngunit, by knowing Christ, by knowing the truth of His death and His resurrection, we anticipate a glorious life in Jesus Christ. Huwag nating isipin na yung glorious life ay doon lang sa pagbabalik ni Kristo. Ang glorious life ay nararanasan na rin natin. Ayan yung tinatawag na already but not yet. Ang already, we are already living by the Spirit, but yung body natin ay hindi pa glorious body that is able na maging instrument ng Spirit and to reflect the glory of God in our body. At yan yung ating pag-aaralan sa umaga na ito. Let us consider yung ating first message. Resurrection of Jesus Christ inaugurates new creation. Kung titignan natin yung verse 5 to verse 7, sabi natin kanina, yung difference ni Lazarus at ni Kristo, merong glorified body si Kristo, hindi siya bound ng cloth. At kung titignan natin doon sa verse 13 tsaka sa verse 14, si Mary ay hindi kagad nakilala si Kristo. Bakit? There was a change doon sa body ni Kristo. At kung titignan natin sa verse 19, verse 26 at verse 27, si Kristo ay kayang makapasok sa isang room na nakalak without opening the door. Dahil yung kanyang katawan is although made of flesh and blood, perfect instrument of the Spirit na hindi siya bound ng materials. Yung glorious body ni Kristo, sabi sa systematic theology, ay incorruptible. Ibig sabihin, hindi capable ng decay. Hindi na nabubulok. Hindi na subject sa sin. At yung glory ng kalangitan ng Diyos ay naire-reflect ng kanyang katawan. Gayon din, His body is ethereal, meaning it is perfect instrument of the Spirit. At pinapatunayan din yan, hindi lang ni Apostle John. Pinatunayan din yan ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 15, verse 42 to 44. Yun yung body ni Kristo. At merong great significance, mga kapatid, yung kanyang resurrection sa covenant of works. Dahil yung covenant of works, yung requirement ng covenant of works, ay na-meet ni Kristo. Ibig sabihin na accomplish niya yung covenant of works. At yung kanyang resurrected body ay declaration ng Diyos na yung penalty of sin has been fully paid. At yung last enemy, which is death because of sin, has been defeated by Christ. By the way, yung covenant of works, yun yung binigay kay Adam. Kung saan sinasabi ng Diyos, na gawin mo ang mga bagay na ito at ang promise ko sa iyo ay magkaroon ka ng perfect righteousness at
Sa iyong perfect righteousness, ang reward niyan ay eternal life. Ngunit, mabibreak, matatanggal ka sa covenant of works kapag ka nasira ang iyong righteousness. So, nag-fail si Adam doon. Ngunit si Kristo, siya ay nag-succeed sa kanyang work for our salvation. Kaya naman, yung eternal life, yung resurrected body ni Christ is also manifestation of His victory doon sa covenant of works. Ang covenant of works requires yung obedience. Katulad ng sinabi natin kanina. At yung death, hindi lamang nag-resurrect si Kristo, but na claim niya yung eternal life, which is rightful lamang na makita natin doon sa kanyang glorified body. Because eternal life, kung katulad nung mga resurrection like Lazarus and John Snow, pwede pa rin magkasala yung ganong tao, ganong resurrection. Ngunit sa resurrection ni Christ, sa glorified state ni Kristo, sabi natin kanina, it is incorruptible, it is ethereal, at it is glorious, meaning na ire-reflect na yung glory ng kalangitan, yun ay perfect and eternal life. At meron din significance itong resurrection ni Kristo sa buhay at sa personal na buhay ng mga hinirang ng Diyos o ng mga mananampalataya. Sinisimbolize nito yung destined life ng mga member ng mystical body ni Kristo. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 30, ang bawat mananampalataya, ang bawat hinirang o ang bawat elect ay membro ng katawan ni Kristo. Sila ay building blocks ng isang iglesia ng Diyos. Kaya naman sa glorification ni Kristo, sa kanyang resurrection, kabilang din yung kanyang mga hinirang. They are justified dahil na tinanggap ng Diyos yung alay na buhay ni Kristo sa kanyang kamatayan. They are now justified. Yung kanilang sin ay forgiven. At dahil dun sa ginawa ni Kristo na kamatayan at muling pagkabuhay, sila din ay merong spiritual birth. Ibig sabihin, natanggap nila, mga kapatid, yung salvation blessing na na-acquire ni Kristo para sa mga hinirang ng Diyos. They have resurrection to glory in Christ in His return. Meron tayong resurrection to life. Isa sa mga question ng atheist na ano yung pananampalataya sa Christianity? Maniniwala ka ngayon at mapapatunayan mo lang na totoo yung pinapanampalatayanan mo pag namatay ka na. Yun yung kanilang question about Christianity. Ngunit sa isang Kristiyano, ang aking maaring maisagot doon, I believe doon sa resurrection dahil in history wala pa namang nagpatunay kung nasaan napunta yung body doon sa tomb ni Kristo. Maniniwala ako na maaring 50-50 ang aking kaligtasan kay Kristo kung natagpuan yung katawan. At merong nakapagsabi ng katawan ni Kristo kung nasaan. But not unless na walang nakakapagbigay ng katunayan ng katawan ni Kristo na namatay at hindi nag-resurrect, it is enough for me na may testimony ang gospel, na may testimony ang history about my God and my Savior. At hindi lamang about history, at hindi lamang about ng testimony ng gospel,
in every Lord's Day, in every baptism, in every preaching of the Word, ay kumikilos yung resurrection ni Christ, yung epekto ng resurrection ni Christ when He saved people who are sinner, who are enemies of God. At every Lord's Day, at every day na merong nagkakaroon ng pananampalataya at pagsisisi sa kasalanan, the resurrection of Christ is very true. Kaya ang ating pwedeng makita dyan, mga kapatid, the resurrection of Christ gives life to His people. Sabi natin kanina, merong salvation blessing na tinamasa si Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At iyon ay ibinigay sa atin. At ibinigay sa mga hinirang ng Diyos para sa kanila, para sa Kanya. At alam nyo ba, mga kapatid, na si John, dito sa ating passage ngayong umaga, ay merong batang pananampalataya. At makikita natin yan doon sa verse 8 to verse 9. Sabi dyan, nung nakita ni John na empty yung tomb, wala na yung katawan ni Kristo doon, he saw and believed. At sabi sa verse 9, kahit na hindi pa niya nauunawaan yung sinasabi ng scripture na kinakailangan na si Kristo ay mabuhay muli mula sa pagkamatay, ay naniwala na siya na si Kristo ang anak ng Diyos at ang tagapagligtas. Ngunit masasabi natin dyan at matatawag natin yan na pledging faith o batang pananampalataya. Ang nauunawaan lamang niya ay merong Diyos na namatay para sa kanyang kasalanan at muling nabuhay upang ibigay sa kanila yung mga biyaya ng kaligtasan. Yan ay, yung pledging faith na yan, mga kapatid, ay hindi natin pwedeng sabihin na imperfect. Dahil ang pledging faith o yung batang pananampalataya ay enough na para masabing saving faith. Naalala nyo ba nung in-interview kayo, tinanong ba kayo ng ano ang iyong pananampalataya about order of salvation? Ano ang iyong pananampalataya about beatific vision? Hindi iyon ang itinanong sa inyo. Ang itinatanong sa atin, ano ang pagkakaunawa natin sa gospel? Ang pagkakaunawa natin sa gospel ay may mabuting Diyos na siyang lumikha ng buong mundo at ng mga tao. At ang mga taong kanyang nilikha ay tumalikod sa kanya at nagkasala. Ngunit sa kabutihan ng Diyos, ipinadala niya ang anak niyang si Kristo upang mamatay at muling mabuhay para bigyan ako ng kaligtasan at yung mga mananampalataya sa Kanya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang kailangan lamang ay manampalataya sa Kanya at magsisi sa kasalanan. That is enough. At yun yung nakikita ni John dito sa passage natin. Na merong namatay na inosenteng Diyos. At gayon din, muling nagbalik sa buhay with a glorious body. Hindi man niya naiintindihan yung ibang detalye doon sa muling pagkabuhay ni Kristo. But it is enough to save him. That is a saving faith. At yung saving faith na yan, even pledging faith, ay biyaya ng Diyos. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, tayo ay naliligtas. Tayo ay naligtas dahil sa grasya ng Diyos. At dahil sa grasya ng Diyos, binigyan niya tayo ng pananampalataya kay Kristo. At kung babalik tayo ng ilang hakbang na verse, sa verse 1 to 3, yung nature ng tao, kung wala ang biyaya ng grasya ng Diyos. Patay sa kasalanan.
galit sa Diyos, at ayaw na ayaw ng presensya ng Diyos, then how can we save ourselves without the grace of God? Kaya naman tunay na biyaya, even a pledging faith, kahit batang pananampalataya, elementary understanding sa gospel ni Kristo. At yung pananampalataya na yan ay kabilang sa biyaya ni Kristo. At tinatawag din yan, mga kapatid, na ang ating unang resurrection. Dahil sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 3, we are dead spiritually because because Adam ay nahulog sa kasalanan. Hindi man tayo nagkaroon immediately ng death physically. Yun ay resulta ng kasalanan, yung consequence ng kasalanan, yung death physically, but we are dead immediately, spiritually. Kaya nga tayo galit sa Diyos at hindi kayang pumunta sa direksyon ng Diyos. Kaya naman in resurrection of Christ, we receive yung ating first resurrection, which is resurrection spiritually. Kaya tayo ay may pananampalataya at naligtas. Ngunit si Apostle John ay hindi lamang huminto doon na enough na yung pledging faith o yung elementary understanding sa gospel. Ine-encourage niya yung bawat isang nakatanggap ng biyaya ng pananampalataya, yung naka-receive ng grace, to know more about Christ. Tignan natin yung sense nung verse 9. For as they yet did not understand the scripture that they must rise, that he must rise from the dead. Ibig sabihin may anticipation at meron siyang pagpapasalamat dahil after nito, nag-grow yung kanyang faith. At yun din yung nais niya sa kanyang mga unang tagapagbasa. Although you are saved, doon sa paniniwalang namatay at muling nabuhay si Kristo, know more about Christ. Know more about His death and His resurrection. Mas kilalanin mo pa si Kristo. At nangyari yung kanilang masigit na pag-unawa sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo doon sa Acts 2. Naalala ba natin yung Day of Pentecost? At after nung Day of Pentecost na yon, naunawaan nila yung scripture. Marahil, naunawaan ni Apostle Paul yung sinasabi ni Kristo doon sa chapter 2 nitong gospel na ito, verse 18 to verse 22, na sinasabi ni Kristo na sa kanyang kamatayan, dinestroy niya yung temple doon sa Jerusalem, but He built it again on the third day. Paano niya binild yung kanyang temple? By giving salvation to every believers, to every elect, sa bawat mananampalataya, sa bawat hinirang ng Diyos, na buo niya o na itayo niya yung kanyang iglesia. Kaya naman, mga kapatid, sa muling pagkabuhay ni Kristo ay meron tayong biyaya ng kaligtasan at meron tayong mga salvation blessing na tinatamasa. At yan ay dahil sa operation ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Bigyan natin ng importansya yung conviction ng Holy Spirit and also yung kahalagahan ng Scripture. Sinabi natin kanina, binigyan tayo ng concise testimony ni John
about the resurrection of Christ. Inintend ng Lord na masaksihan ni Peter, John at ni Mary yung kanyang resurrection para i-proclaim sa mundo yung katotohanan na ito at para maunawaan din natin yung kanyang biyaya at maunawaan natin at magkaroon tayo ng comfort in His resurrection. And by knowing more about the testimony of the gospel, nag-grow yung ating faith. Alam niyo yung katunayan na nag-grow yung faith ni Apostle John? Naisulat niya yung kanyang much mature understanding sa resurrection ni Christ. Sa ibang panulat, doon sa Revelations chapter 21 verse 4, kung saan sinabi niya na sa muling pagbabalik ni Kristo, kapag tayo ay sinundo na ni Kristo at dinala na sa new heaven and new earth, sa place na yon wala nang tears, no more pain, because our body is incorruptible. No more tears because we are comforted sa presence ng Diyos. No more mourning because there is no more sin. Mas naging mature yung kanyang understanding. Hindi lang nahirate sa fledging faith at even doon sa elementary understanding about the gospel. At meron din itong epekto sa atin. Kung tayo ay may mga failure, kung meron tayong affliction, pain and sin, look unto Christ who paid in full your sins and will bring you to glory. May that truth enable you to continue mortifying our indwelling sins. Live according to the righteousness we have seen in Him. Live according to the holiness na nakikita natin sa Kanyang glory. As we have faith, kung meron tayong pananampalataya, let us desire na maging ma-strengthen yan, na maging mature enough to understand yung difficult doctrines that is in the scripture. Let us desire more about truth. Let us desire more about the truth of Jesus' death and resurrection. Dahil pagka nagiging mas malinaw sa atin yung death and resurrection ni Christ, nagiging more and more clear din sa atin yung future life na meron tayo sa Kanya. Katotohanan na tayo ngayon ay new creation as we are the body of Christ ay hindi na magiging abstract sa ating kaisipan. Hindi na magulong mensahe sa ating kaisipan. Hindi na parang too good to be true sa ating kaisipan at sa ating puso. Nagiging increasingly clear yung mensahe na we are a new creation at meron tayong future glory kay Christ pagka nauunawaan natin ang higit yung kanyang muling pagkabuhay at yung gayon din yung kanyang kamatayan. Ang pinupunto natin dyan, mga kapatid, the resurrection of Christ is our glorious hope. Ang problem ng isang Kristiyano ay hindi siya lumalago sa kanyang pananampalataya. Especially professing Christian, na yung katotohanan na siya ay new creation,
may glory na kay Kristo, ay hindi nakikita sa kanyang buhay. Dahil abstract sa kanyang kaisipan o hindi malinaw sa kanyang kaisipan yung kanyang bagong katauhan kay Kristo. Yung glory ni Kristo na nasa kanya na ngayon. Mas binibigyan niya ng kaisipan yung mga matters sa mundo. Ang result nito ay madali siyang mag-conform. At imbes na nako-conform kay Kristo yung kanyang imahe, o nako-conform siya sa imahe ni Kristo, mas nako-conform siya sa mundo. At napakahirap nun, mga kapatid, na mamuhay ka ayon sa glory ni Kristo kung hindi mo naiintindihan yung buhay, yung katotohanan ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Alam nyo, nung mga nakaraan, nanonood ako ng mga nakapanood ng concert ng Twice doon sa Europe. At alam nyo, medyo huli ang Europe sa pagdating sa culture ng K-pop. Sila ay ngayon pa lamang na uhok sa Korean pop na tinatawag. At sa mga nagvi-video about sa kanilang pagiging fan ng Twice, nung sila ay naka-purchase ng ticket para sa concert ng Twice, yung iba doon ay hindi pa kilala yung girl group. At ginagawa nila, kinikilala nila yung girl group, tinitignan nila kung ano yung culture ng Korea, tinitignan nila yung pananamit, yung style ng pananamit ng mga miyembro ng K-pop group, at gayon din yung mga favorite na pagkain. At even the language ay pinag-aaralan nila. Dahil ina-anticipate nila na mamimit nila yung kanilang hinahangaan na girl group pagdating ng concert. At same yun, mga kapatid, sa anticipation natin dun sa future glory kay Kristo. Kung ina-anticipate mo yung kalwalhatian kay Kristo sa kanyang muling pagbabalik, hindi mo ba aalamin kung ano yung pamumuhay sa kalangitan? Hindi mo ba aalamin yung kabanalan ng Diyos? Hindi mo ba aalamin yung kanyang biyaya at yung comfort sa presensya ng Diyos? Hindi mo ba aalamin yung language ng gospel? Kung may tunay kang anticipation sa presensya ng Diyos, ay higit mong pagbubutihan na kilalanin itong tagapagligtas na ito at merong pangako sa iyo na ikaw ay kanyang imimit sa muli niyang pagbabalik. At mas greater pa na mamit natin yung mga K-pop idol na yan sa pag-meet natin kay Kristo. At even greater pa yung pag-meet natin sa ating Savior, more than sa mga pangarap natin dito sa mundo. That because everything will pass away, but God will remain. Nawa, mga kapatid, ay patuloy natin kilalanin si Kristo. At hindi tayo lalago sa pagkilala dito sa resurrected Savior and Lord na ito, at hindi rin lalago yung ating pagkaunawa sa biyayang ibinigay niya sa atin kung hindi natin kikilalanin yung kanyang grasya. Sabi sa Romans chapter 14, verse 17, Romans chapter 10, verse 14 to 17, faith comes from hearing and hearing the word of God. But before verse 17, sabi ni Kristo doon, may tinawag siya upang i-declare o i-proclaim yung katotohanan ng gospel. And that were the apostles na naka-witness
ng kanyang life, death, and resurrection. And after, doon sa kanyang proclamation ng gospel, may tinawag siyang mga preachers and evangelists. At dahil doon sa kabutihan ng grasya ng Panginoon, tayo ay inabot at natamasa din natin yung biyaya ng kaligtasan at eternal life. At also, we have hope doon sa muling pagbabalik ni Kristo. At hindi lang tayo nahihirati doon dahil sabi ni Paul at sabi ni John, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Let us desire yung greater knowledge so that it more be clear to our hearts and minds yung ating state now and our future state in Christ. At yan ang ating challenge ngayong umaga. Make use of time that God has given to you to hear the message of hope. Make use of the time that God has made or God has given to you to hear the message of hope. Sinupin mo yung mga oras na naririnig mo yung gospel. Saan mo makikita yan, mga kapatid? Sa Lord's Day preaching, sa fellowship, sa sacraments, sa prayer, and even sa yung devotion. Ang mahirap sa atin, very available sa atin yung preaching of the word. But dahil napaka-simple and available niya, binabaliwala natin. But it is our most necessity in life. In fact, our only necessity in life. Hindi ba natin titignan iyon? Hindi ba natin pag-aaralan ng gospel kung tunay natin na nakikita na ang tanging nating pag-asa ay ang gospel in this world? Puro pain. And even you are a member of the church, even you are a part of Christ's body, meron pa rin indwelling sin. Napaka-imperfect ng ating body dito sa mundo. Merong mourning at merong pain dito sa mundo. But yung pinapangako ng resurrection ni Kristo, it is full of comfort and joy in His presence. Kung ikaw ay nag-e-enjoy sa sin, nag-e-enjoy sa pain and mourning na dulot ng mundo, ng iyong kasalanan at ni Satanas, then the resurrection of Christ is not your hope. But if you hate sin and you love yung work ni Christ, then the gospel is your hope. Palakihin mo i-magnify mo yung hope mo kay Kristo by saturating yourself sa gospel. At kung ikaw ay wala pang pananampalataya kay Kristo at hindi pa nagsisisi sa iyong kasalanan, ang iyong hope malamang yung iyong gawa na mabuti. Yan siguro ang iyong inaasahan na ihaharap sa Diyos kapag dating ng pagbabalik ni Kristo. Marahil iniisip mo na makakakamit iyan yung iyong good works, yung good deeds, comparing to other, makakakamit yan ng resurrection at eternal life. Ngunit sinasabi ng ating passage ngayong umaga, because Jesus Christ ay merong perfect atoning work, yun lamang ang tinanggap ng Diyos. At comparing your good works to the perfect life and perfect sacrifice of Christ, hindi katiting ay hindi mo maiaangat yung timbangan ng Diyos. Ang kailangan mo ay manampalataya sa gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at panampalatayanan mo yung kanyang muling pagkabuhay. Na ikaw ay parte ng kanyang katawan na dinala niya sa krus ng Kalbaryo
at muli nagkaroon ng resurrection dahil sa kanyang gawa. At panghawakan mo na si Kristo lamang ang iyong pag-asa sa buhay. And that leads us doon sa ating second point, bilang ang hope o preaching ng message ng hope ay matatagpuan sa preaching of His Word. Napakabuti ng Diyos na sa kanyang resurrection, in the resurrection of Jesus Christ, in-inaugurate niya yung Sabat. Tignan natin doon dito sa pag-emphasize ng mga disciple ng Diyos, ng mga apostles, sa Matthew, Mark at sa Luke. Lagi nilang sinasabi diyan na si Kristo ay risen from the grave sa first day ng new week. Matthew chapter 28 verse 1, Mark chapter 2, Mark chapter 12, Mark chapter 16 verse 2, Luke chapter 24 verse 1, sinasabi nila na Jesus Christ risen sa first day ng week. They are all in chorus na ang Lord ay resurrected to life on the first day of the week. On the other hand, si John ay nagbigay ng emphasis. Verse 1, verse 19, and verse 26. Dito, sa chapter na ito, na ating pinag-aaralan, ito ay nagpapakita na yung desire ni John na maunawaan ng kanyang mga readers na doon sa first day of the week na kumpleto ni Kristo yung kanyang redemptive work na in-entrust sa kanya ng kanyang Ama. Sa first day of the week, nadeklara ng Diyos yung kanyang triumph at victory. Marahil maisip natin, teka, Brother Nico, sabi ni Kristo, third day siya, mabubuhay. At yung sinasabi mo, doon sa verse 26, 8 days after nung pagkabuhay ni Kristo. So kung bibilangin natin, Friday namatay si Kristo, Saturday, Sunday, Monday, dapat Monday yan. Sa 8 days naman, kung Sunday nga siya nabuhay, kung 8 days, dapat naibibilang natin na Monday iyan. Sa Jewish culture, o sa ancient Jewish culture, mga kapatid, ang starting day ng count doon, pag sinabi mong third day, kung saan sila nag-umpisa ng unang araw. Halimbawa, sinabi ko, mabubuhay ako, pupunta ako sa bahay nila Pastor Iyer sa pangalawang araw. Ang bilang nun ay 1 ngayong araw na sinabi ko iyon, at 2 yung kinabukasan. So third day, dahil Friday siya namatay, ang starting day ng count sa ancient Jewish culture is Friday, Saturday, and the first day of the week, which is Sunday. At gayon din yung 8th day. Para mawalang maging question sa atin na ito ay Monday or something na Tuesday or hindi tumapat ng Sunday. Ang Lord ang nag-inaugurate ng Sabbath. Actually, ito ay creational mandate. Sabi doon sa creation, nung ang Diyos ay matapos yung kanyang creation, nag-cease ang Lord sa kanyang creative work. Ang ginawa ng Diyos sa 7th day, kinontemplate niya yung kanyang complete work. Pinagmasdan niya yung beauty ng kanyang creation. At gayon din, sa Exodus, inutos ng Diyos doon, ibinigay ng Lord yung tablet na merong nakasulat, honor the Sabbath and keep it holy. Ang inuutos sa kanila ng Diyos, alalahanin nyo yung ginawa kong pagpapalaya sa inyo sa Egypt at pagbibigay ko sa inyo ng land kung saan hindi naman kayo nararapat, ngunit ibinigay ko sa inyo. Alalahanin nyo yung kabutihan ng Diyos
yung kapangyarihan ng Diyos kung paano niya ginawa yung mga bagay na iyon. At sa resurrection ni Kristo, mga kapatid, in-inaugurate niya yung Christian Sabbath. Dahil dun sa unang araw nung kanyang pagkabuhay, ipinakita, inaipamalas yung grasya ng Diyos at blessedness ni Kristo. Doon sa araw na iyon, naihayag yung katagumpayan ng Diyos. At ganun din, hindi pa rin makaget over si John sa katotohanan na in-inaugurate ni Kristo yung bagong Sabat. Actually, sa Revelation ulit, chapter 1, verse 10, tinawag niya yung Christian Sabbath na Lord's Day. Sa araw ng muling pagkabuhay ni Kristo. Anong nangyayari sa araw ng muling pagkabuhay ni Kristo? Balikan natin yung unang message natin. Merong new creation. Yung kanyang life, yung kanyang death, and yung kanyang resurrection ay ang work ng Diyos para sa new creation. And after doon sa new creation, we contemplate the power, the work of God, the glory of God, creating the new creation. Kaya merong Christian Sabbath at merong Lord's Day tayong sineselebrate. Yun ay apostolic practice observing the Christian Sabbath. Sabi sa Acts chapter 20 verse 7. At anong nangyayari sa Sabbath? Merong breaking of the bread. Katulad sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Ano yung breaking of the bread? We celebrate Christ's death and resurrection. Na tayo ay naging bahagi ng kanyang katawan dahil sa kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo at muling pagkabuhay. Kaya yung sinasabi na hindi sumusunod ang mga tagasunod ni Kristo sa divine law of God, it is in fact continuation ng observance ng fourth law of God. For the first day of the week, Jesus completed the work of redemption, completed the revelation of God. Paano naging kumpleto yung revelation ng Diyos sa first day of the week ng resurrection ni Kristo? Pinapakita ng makasalanan ng tao. Ngunit mayroong namatay na Diyos para sa kanila at ang pangakong buhay ay ibibigay dahil doon sa gawa ng mabuting Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo. And it is complete now, sabi ni Kristo. Kaya we can contemplate doon sa kanyang kabutihan sa araw ng Christian Sabbath, sa araw ng Lord's Day, sa araw ng resurrection ni Kristo. In the Lord's resurrection, or in the day the Lord resurrected, He proclaimed the victory of God over sin and death. He also revealed na tapos na ang new creation. Ano yung pwede nating makita dyan? The resurrection of Jesus Christ is the proclamation of God's victory and glory. The day of His resurrection is the day of remembrance. Yung araw ng kanyang muling pagkabuhay is araw din para i-remember yung kanyang kadakilaan at yung kanyang glory. His mighty atoning work, remembrance of the day that Jesus Christ puts away our old life and given us a new life in Him. Yun ay araw ng pag-alala. Gayon din sa pangako ng Diyos na He will return and He will perfected us through His glory.
Katulad ng sinabi natin kanina, yung blessedness ng preaching of the gospel enables o ine-empower yung buhay ng bawat believer para mamuhay according doon sa kanilang hope. At nangyayari yon greatly sa araw ng Lord's Day. Kung meron kayong dalang Bible, nais kong makibukas kayo doon sa John chapter 12, verse 24. Ang sabi diyan ng ating Panginoon sa John chapter 12, verse 24, Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Nais kong i-inform din ang bawat isa na tatlong nag-overlap na feast yung nangyayari sa Feast of Passover. Sa Feast of Passover, mangyayari yung Passover lamb sa unang araw, and after ng Passover lamb, susunod yung Feast of the Unleavened Bread. Yun ay i-observe ng 7 days. Ngunit may nag-overlap pang isang feast doon. Sa loob ng Passover week, sa unang araw, after ng Sabbath, sa Passover week, ay tinatawag na Feast of the First Fruit. At yun yung binasa natin kanina sa Leviticus chapter 23, verse 9 to 14. Sineselebrate nila yung good provision ng Lord sa kanilang ani ng unang first fruit. At umaasa sila sa mabuting ani pa na darating, kaya sila nagkakaroon ng feast. Ngunit alam nyo ba na hindi talaga yung ani ng mga bunga ng prutas o ng halaman yung isineselebrate at nais ng Diyos doon. Ang nais ng Diyos doon na patunguhan sa feast na yun ay yung pagbunga ng gawa ng Diyos nang namatay si Kristo. At ang bunga nun ay yung resurrection and life na kay Kristo. At ang katotohanan na namunga yung gawa ng Diyos ay yung bountiful harvest of souls na magkakaroon ng kaligtasan dahil sa kanyang kamatayan at muli ng pagkabuhay. At yun ay pinatunayan ni Apostle Paul. In fact, sinabi niya yun sa chapter 15 ng 1 Corinthians, chapter 20, verse 23. Binasa din natin kanina na yung kamatayan ni Kristo ay ang first fruit. At dahil siya yung first fruit, lahat ng nakadestined sa kaligtasan sa Kanya ay meron ding resurrection in life katulad ng first fruit na tinatawag ng ating na pinapatunguhan ng Feast of the First Fruit. At alam nyo ba yung resurrection ni Kristo? Ano sabi natin kanina? After the first day ng Sabbath, ng first week ng Passover. Ang resurrection ni Kristo ay nangyari during yung isang araw na feast. Feast of the First Fruit. It is not accident. God is telling us na in-inaugurate na niya yung bagong Sabbath. In-inaugurate na niya yung resurrection ni Kristo bilang pag-alala sa bountiful harvest na meron dahil sa pagkamatay ng katawan ni Kristo at muling pagkabuhay. Katulad ng sinasabi sa John chapter 12, verse 24, and even sa John chapter 15, verse 5. Ang kabutihan ng Diyos sa pag-ordain niya ng Christian Sabbath at ng Lord's Day. Dahil aware siya sa pagiging limited natin creatures. Aware siya sa ating weakness. That's why He gave the Christian Sabbath for us to remember His finished work
to remember His promises, and by recalling the truth of His finished work, we may be conformed. We may be comforted in the image of Christ. Ang Sabbath day, mga kapatid, ay meron tayong preaching ng future glory natin kay Kristo. Katulad ng sinasabi dito sa verse 1 to verse 10. At sa Christian Sabbath, sa Lord's Day, may preaching tayo ng mercy ni Kristo. Katulad ng sinasabi sa verse 11 to verse 18 ng chapter 20 ng John. At gayon din sa Lord's Day, mga kapatid, may preaching tayo na nag-empower ng ating faith and also given faith to those who are dead spiritually, katulad ng sinasabi sa verse 19 to verse 31. Ibinigay ng Lord ang Sabbath for us to remember His glory, to remember His work, upang sa gayon, ang ating buhay ay makonform, katulad ng sinasabi natin sa unang message, doon sa ating future glory in Christ. The message of resurrection of the Lord has great power. It empowers every believer to live according to His glory in the midst of persecution, pain, torment of sin. Katulad ng sinasabi sa 1 John chapter 3, verse 2 to 3. Ang katotohanan na hindi talaga makaget over si John, Apostle John, sa mensahe ng resurrection ni Kristo, hindi lamang sa Gospel of John at sa Revelation na inilagay, even doon sa kanyang epistle sa Ephesians, dito sa 1 John chapter 3, verse 2 to 3. Anong sinasabi niya dyan? Dahil tayo ay mahina pa, meron pang weakness in flesh, hindi tayo fully pa, hindi pa natin fully nako-comprehend yung person ni Christ, yung kalwalhatian ng Diyos. Ngunit, pag dumating yung panahon, face to face, nating makaharap si Kristo, hindi lamang sa pananampalataya, ngunit gayon din sa ating physical eyes, tayo ay magiging perfected. Dahil perfected na rin yung knowledge natin kung sino yung ating tagapagligtas. At gayon din, umiibig sa atin. At dahil yun yung expectation natin, sabi niya dyan sa verse 3, kung yun yung inaasahan mo sa hinaharap, magsasanctify ka ngayon, magmo-mortify ka ngayon, at aayon ka ngayon sa pagbabago ng Diyos sa iyong buhay mula sa kasalanan patungo sa kabanalan. Having in His mind the future glory of Christ enable us to live according to His hope. Sinasabi dyan, the more we receive the gospel about the truth ng kanyang kamatayan at ng kanyang resurrection, the more we conform dun sa kanyang glory at sa perfection na kanyang inacquired para sa atin. Ang pinupunto natin dyan, mga kapatid, the proclamation of the resurrection of Jesus Christ is the hope of all His people that enables them according to their future glory in Christ. The proclamation of the resurrection of Jesus Christ is the hope of all His people that enables them to live according to their future glory in Christ. Sabat ay hindi lamang normal na gathering, mga kapatid. Hindi lang pag-uusap ng ating interes. Ang Sabat ay sinasamon tayo to remember the glory of God, to glorify His work in our lives. And as we glorify God in His work, dahil sa kanyang gawa sa ating buhay, He also bless us
He strengthened our faith. He comfort our weary soul because of the sin doon sa mundo at sa ating sarili at temptation ni Satan. Kung binabaliwala mo yung Sabat, binabaliwala mo rin yung kadakilaan ng Diyos. Ayaw mong alalahanin yung kaluwalhatian ng Diyos. Ayaw mong alalahanin yung pangako ng Diyos. At nawa ay hindi tayo ganito. Sa araw ng Sabbath day na ire-rebuke ng Diyos yung ating kasalanan. Sa araw ng Sabbath, Christian Sabbath, God offers mercy. Sa araw ng Sabbath, He feed us with His truth. Sa araw ng Sabbath, He strengthen us. Sa araw ng Sabbath, dinedeclare niya yung great hope natin na hindi natin makikita sa mundo. Alam niyo, mga kapatid, may binabasa ako ngayon about sa isang detective. At yung office ng detective, I don't know if it is true, pero sa kanyang office merong flowchart. Dahil nabanggit niya ron na kahit gaano ka-seasoned ang isang detective, nakakalimutan niya yung flowchart ng kanilang process. At sa dami ng kanyang nahawakang kaso, marami din siyang nakalimutan na mga process at nagamit yun ng defense team ng kanyang pinoprosecute upang ma-acquit yung criminal na kanyang pinoprosecute o pinoprosecute. Same sa atin kahit gaano tayo ka-well known sa gospel. At yung kabutihan ng Diyos ay ibinigay niya yung Christian Sabbath at yung Lord's Day para maalala natin. Di ba tayo nagtataka after we are empowered by the gospel ng Sunday morning at Sunday afternoon. Immediately ng Monday morning, nagde-desire na tayo to sin. And sometimes, nagugulat na lang tayo na commit na natin yung sin. Because ganun makakalimutin, ganun ka-limited at ganun ka-weak ang kaisipan ng tao at yung katawan ng tao. Ngunit sa biyaya ng Diyos, binigay niya yung Christian Sabbath. Binigay niya yung preaching of the word. And do not take it lightly. It is for your good. Although, ang main purpose ng Sabbath is to glorify yung kanyang ginawa. But it brings us sa remembrance when we declare yung kabutihan ng Diyos, yung kanyang ginawa sa atin, at yung kanyang mga pangako. At yan yung ating second challenge sa umagang ito. Take seriously the sermon of the Lord every Christian Sabbath day or every Lord's Day. Huwag mong hayaan na tumigas na lang yung puso mo sa Christian Sabbath. Huwag mong hayaan tumigas yung puso mo na paulit-ulit na lang yung message ng gospel. Yun yung pinakakailangan mo. Ang maalala yung glory ng Lord. Yung maalala yung ginawa niya sa'yo. At maalala mo yung kanyang pangako sa'yo. Dahil without the hope na ibinibigay niya doon sa kanyang gospel, hindi rin natin magagawa o hindi rin tayo makakapamuhay ng naayon doon sa ibinigay niyang biyaya sa atin. Nawa ay yakapin natin yung bagong buhay natin. At para i-sustain yung bagong buhay na ito, ibinigay ng Lord yung Lord's Day para sa atin. Anong makikita mo sa Lord's Day? Your brothers and sisters in Christ who are still struggling in sin, pain, affliction, but empowered by God. Ano makikita mo sa Lord's Day? It is the preaching of the word.
convicting your sin, convicting my sin. Ano yung makikita mo sa Lord's Day? The message of comfort and hope na meron sa salvation ni Kristo and even dun sa kanyang future glory. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, the resurrection of the Lord has inaugurated new creation. For He has risen in glory, and that is your life now as being part of His body. His resurrection is also inaugurated the Sabbath for us to remember His victory and glory, and for us to be reminded of our future glory. Binasa ni Pastor kanina yung Psalm 45. At sinabi niya doon, we are betrothed to Christ. We are to prepare sa great wedding na darating. And how do we prepare kung hindi natin nakikita kung gaano ka-ingrande yung ating bridegroom? Nawa, ay ma-encourage tayo every Lord's Day to know more about our bridegroom, to know more about our future glory in Christ. Let us pray. Panginoon,